Mga Dabawenyo naman ay naging emosyonal dahil kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kasunod nga po ng kanyang pagpapahayag ng kanilang mga hiling para sa kanilang tinaguriang Tatay Digong. Si Jean Domingo sa balita. Nabalot ng emosyon at tuha ng dalamhati at paghingi ng hustisya ang mga Dabawenyo dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tao na naglingkod at nagdala sa Davao City na tinatamas ang katahimikan at kaunlaran. Sa karon sa kinabuhi sa Pilipinas, makita na ko. Laban tanang Pilipino lang atong pakita. Kaya nakita na to sa unang katuig si former President Mayor Duterte sa Davao City. Pinakadabis nga leader. Tanang tao nalipay sa iyang gustong may tabo para sa Pilipino. Ang iyon na ko tanang Pilipino, karong panahon na magmata na ta, di na to paabuton pa nga muabot na ang Pilipinas mabankrupt. Kay karon makita na to ang ipangsaad nila hantod karon wala ilang makitang tinuod. Dili lang suporta kami radiko. Pagsuporta nato ni sa demokrasya sa tong nasod. Grabe na ang ilang pagdaog-daog sa katawhan Pilipino. So sa gihapon ang ilang gihimo, ang pattern sa gihimo sa iyang papa, former President Marcos Sr. mao gihapon ang ilang gihimo karon. So dili pwede ang katawhan Pilipino nga magpakahilom niini. Dapat kitang tanan mubabag ug di ta mosugot niini ilang gihimo pagdaog-daog datong mga Pilipino. Ang akong gibati karon, nangurog ko kay nganong dalon ninyo si Tatay Digong diha sa Netherlands. Unsay sala, nganong ang ICC mag-apil-apil, unta mahawa ang ICC diri sa Pilipinas. Kay ang ICC walay labot ang Pilipinas ana. Hatag og kanang suporta sa atong former President Rodi Duterte. Habang dumarami ang mga luha, sabay rin nilang inalala ang mga panahong ang kanilang buhay ay nabago sa pamumuno ng dating Pangulo. Para sa amo, ma'am, kaning na may pamilya nga drug addict, dili jud ko mo na ma'am. Pero tungod kay Duterte, ma'am, ning suko siya na. Iyang kinabuhi ron, ma'am, na bago. Ning balik siya sa Ginoo tungod lang ni Duterte. Ana jud na siya, ma'am. Mong atong iampo nga unta mahuman na ni tanan nga utagaan pa og ang kusog si Tatay Digong mulaban ani nga laban, ma'am. Ubanan nato siya. Naging maayos ang pamumuhay ng mga OFW, lalong-lalo na yung mga pamilya nilang naiwan dito sa Pilipinas. Naging safe, nawala yung mga drug addict sa daan, naging kampante ang kalooban ng mga OFW. At ngayon, ganito yung ginawa nila. Sa lahat ng kabutihang ginawa ni PRRD, sinuklian nila ng kababuyan. Kaya andito kami sumusuporta. Buong puso po namin na suportahan ang ating mahal na Tatay Digong po. Kami sa OFW, mahal na mahal po namin si Tatay Digong. Voluntarily po yung pagpunta po namin dito at kung kailangan na pupunta po kami ng Manila, pupunta po kami para suportahan po si Tatay Digong. Masakit talaga. Talagang nakaiyak ako kanina. Pagkarinig ko, pagkakita ko sa social media na ganun ang nangyari kay Tatay Digong, talagang nakaiyak talaga ako kasi sa totoo lang, ang galit kay Tatay Digong, yun lang talagang mga masasama. Tayong mga nasa mabuting kalagayan ngayon, talagang mahal na mahal natin si Tatay Digong. Yung mga masasama lang ang galit sa kanya. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang musika o mga paboritong awit ni former President Duterte ang naging tulay ng kanyang damdamin. Ang mga paboritong awitin ng dating Pangulo ay hindi lamang simpleng kanta. Ito'y naging paalala ng mga pangakong binuo ng pag-asa at pagbabago na kanyang ipinaglaban. Bilang tugon sa kanyang pag-aresto, hindi nagatubiling ipahayag ng mga Dabawenyo ang kanilang hinanakit. Isang noise barrage ang kanilang isinagawa, isang malakas na ingay na sumasalamin ng galit at kalungkutan ng isang bayan na labis ang pagkadismaya sa nangyari.
Pero sa kabila ng mga pagsubok at pag-aresto, nananatili ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahal ng mga Dabawenyo para kay dating Pangulong Duterte. Ang kanilang mga luha, musika at ingay ay hindi lamang pagdadalamhati. Ito'y patunay ng kanilang paninindigan at walang hanggang panawagan para sa hustisya at kanyang kaligtasan. Sa bawat patak ng luha, buhay na buhay ang alaala ng isang lider na nagbigay inspirasyon at pagbabago sa kanilang buhay. Ang inyo na ko, PRD. Mayor, ang iyon talang ka, kung pwede, strong lang, be strong. Ang imong pagkatao, para alang-alang kas para Pilipino. Ang ako lang ang iyo, pray lang ka permente, kaya nga namin sa inyong likuran. Tatay Digong, if you are watching right now, kaming mga OFW tibuok nasod, nagaampo para sa imuha. And also, Tatay Digong, we are here always to support you po. Hindi po kami tatalikod sa inyo po. Andito lang po kami. Sir, ang utang na loob namin sa inyo hindi mababayaran ng pera. Ang pakibato noon at pakibato ngayon, iba na talaga. Salamat talaga, laban tayo kami mga taga-pakibato. Magtanaw kami ng utang na loob. Palagi kaming nananawagan sa lahat ng Pilipino na magkaisa tayo. Pigilan natin ang karahasan, pigilan natin ang paglapastangan ng ating konstitusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.